we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mayong buntag, Southern Mindanao ug South Central Mindanao. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Hatod damo ang mga importanteng balitang lokal sa Northern Mindanao ug Caraga Region. Kini ang pinakahalapad kapag balita gikan sa Western Mindanao. Aniya na mga unang balita. Mga kapuso, atong sayron ang sitwasyon sa panimalay sa gipatay nga radio broadcaster sa Calamba, Misamis Occidental. Pinaagi sa live report ni James Paulo Yap nga nanukad karon gikan sa Calamba, Misamis Occidental. James? Kent, hugot nga seguridad ang ginapatuman karon sa sulod o gawas nga bahin sa panimalay ni Juan Humalon, ang radio broadcaster nga gipatay samtang niere sa iya programa. Bantay sarado karon sa Calamba PNP ang panimalay ni Juan Humalon. Diin kini gipusil patay ni adtong Domingo. Sukwahi sa ubang haya sa mga minatay. Nakasarado kanunay ang main gate sa ilang balay. Mga suod nga kabanay ug mga higala lang una ang ginapasulod sa maong panimalay kini aron na sab sa seguridad sa tibok banay ni Humalon. Samtang kagabi, misulod na sab sa investigasyon ang National Bureau of Investigation Region 9 alang sa usa ka parallel investigation aron nga matabangan ang kapulisan nga marisolba sa daling panahon ang kaso. Sumala ni NBI 9 Director Moses Tamayo nga ilang gibalikan ang mga kuha sa CCTV camera pipila ka adlaw. Una ang pagpamusil kang Humalon. Og gilauman karong adlaw Kent nga mubisita pod sa haya ni Juan Humalon ang Regional Director sa Police Regional Office 10 nga si Police Brigadier General Ricardo Layog. O gani kaganinang sayo pa lang sa buntag gisuyod na sa kapulisan og sa K9 unit ang palibot dinhi sa iyang panimalay alang nasab sa seguridad sa mga mubisita nga mga opisyal sa kapulisan. Balikan nimo Kent. Daghang salamat, James Paulo Yap. Naog daw ang housekeeping ug storage room samtang partially damaged sab ang records room sa Sirawan National High School sa Davao City dihang niulbo ang sunog sa lugar kagabi. Ani ang report ni Argel Relator. Gilamoy sa dakong kalayo kining room sa Sirawan National High School alas 9:50 Domingo sa gabi. Gilayong niresponde ang fire volunteer sa lugar og BFP Toril aron mapakgang ang kalayo. Human ang usa ka oras, gideklara kining fire out sa BFP. Sumala sa school management na ugdaw ang ilang housekeeping room nga ginagamit sa ilang senior high school TVL track students kung doon na sila'y aktibidad. Ugdaw sab ang ilang storage room o bodega. Samtang partially damaged ang usa ka room kung asa nakabutang ang record sa mga estudyante. Mga previous weeks na sila na-observe na kaning pag-fluctuate sa ilang power sa ilang kuryente. Unya nakakita na sila pod niya ang kaning ilahang plangka kanang nag-spark. So considering na ang building is daan na unya sigurado ko apil po ang ilahang mga wiring sani. Unya katong kagabi medyo kusog ang ulan, unya basi og nag-leak nisundo dito sa building ni ground nga ni resulta sa pagka sunog. Gibaraba na ang anaa sa 300,000 pesos ang danyo sa maong sunog. Hinoon, walay classrooms for instruction nga apektado. Busa parayon ang klase sa maong eskwelahan. Ang sa housekeeping doon natay gamiton nga isa ka classroom diri dapita sa right portion aning eskwelahan. Doon ay isa ka structure di ang supposedly intended para sa madrasa instruction. But then tungod kay magkulang man gyud ta og mga gamiton nga instruction room for instruction para sa housekeeping. So diha lang sa namo ibutang. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Argel Relator para sa At Home with GMA Regional TV. Patay ang magtiayon, lakip ang ilang 4 anyos nga anak
ug usa ang samdan. Human nabanggaan ang ilang gisakyang motorsiklo sa usa ka pick-up truck sa Kabanglasan, Bukidnon. Ani ang report. Nagdilaab nga motorsiklo, nalumping nga pick-up truck ug nagkalat nga mga lawas sa tawo. Ingon ani ang sitwasyon sa Prok 13 Bangkal, Barangay Kapinunan, Kabanglasan, Bukidnon pasado alas 8 sa buntag, adlawng Sabado, human nga nagbangga ang motor ug pick-up truck sa lugar. Sigon sa investigasyon sa kapulisan, padulong matod pa sa direksyon sa Barangay Aglayan sa Malaybalay City ang motorsiklo, sakay ang upat ka mga biktima, samtang ang pick-up truck nga ana sa Picas Lane kung asa pagkurbada niini ang mikawat sa lane sa motor, rason sa panagbangga. Dead on the spot ang tulo sa upat sa mga sakay sa motor. Giila ang mga namatay, ang rider nga si Nathaniel Monteliano, asawa niini nga si Verlinda Monteliano ug ilang 4 anyos nga anak nga si Lexine Monteliano. Samdan o gana sa kritikal nga kahimtang ang pag-umangkon sa mga biktima nga si John Paul Agsula, 12 anyos, kinsa nalagputpod tungod sa impact. Considering kana apil kana sa investigation ang ginahimo sa ato ang kapulisan, considering nga buntag pa kini nga sayo and ato ang pagalantawon kung nganong naka-encroach kini siya sa linya sa katong gidaganan sa maong motorsiklo. Daling gidala sa Kabanglasan Municipal Health Office ang 12 anyos nga biktima aron matambalan, samtang ang tulo ka mga namatay wala na matabang tungod sa grabing head injury nga nahiaguman. Daling mitahan sab ang driver sa pickup truck nga giilang si Charlo Camaso, 40 anyos, nga residente sa Linabo, Malaybalay City. So far as to our coordination sa Kabanglasan, wala pa kita nadawat kung kini nga insidente will not be settled sa ilahang both parties, then probably ang ato ang kapulisan sa Kabanglasan will file a case of reckless imprudence resulting in multiple homicide and a serious physical injury. Pahimangno sa kapulisan ngadto sa mga motorista nga kanunay gayud mag-amping sa pagmaneho og siguruhon nga makasuot og mga protective gears, labi na kung motorsiklo ang gamit sa transportasyon. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, hanging amihan og easterlies ang magpaulan sa pipila ka lugar sa nasod karong adlaw. Sumala sa pag-asa, apektado sa easterlies ang Palawan, Visayas ug Mindanao. Samtang ang isla sa Batanes ug Babuyan Islands ang apektado sa amihan. Apan ang grabing init ug igang nga panahon ang factors gyapon kini nga madag-umon nga kalangitan nga posibleng maghatod og pag-ulan. Karong buntag, ulanon ang pipila ka lugar sa Mindanao base sa rainfall forecast sa Metro Weather. Posible ang heavy to intense rain sa pipila ka lugar nga maghatod og baha og landslide. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Usbaw sa inadlaw nga suhulan alang sa mga trabahante sa pribadong sektor sa Zamboanga Peninsula. Epektibo na karong petsa 12 sa Nobyembre, sumala sa Department of Labor and Employment Region 9. Dugang detalye sa report ni Efren Mamak. Human ang gihimong public consultation ug public hearing, giaproba na sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board sa Department of Labor and Employment Region 9 ang duha ka wage orders nga usbaw sa inadlaw nga suhulan alang sa mga empleyado sa private sector lakip kasambahay. Sa wage categories alang sa mga empleyado sa private sector sa Region 9, 30 pesos ang gisaka sa ilang inadlaw nga suhulan. Gikan sa kasamtangang 351 pesos nga daily minimum wage sa non-agricultural establishments ug retail or service nga adunay 31 ka mga workers pataas, mamahimo na kini nga 381 pesos. Alang sa retail establishment nga adunay 10 hangtod 30 workers, makuha kini sa duha ka tranches. Effective November 12, madugangan og 30 pesos ang kasamtangang daily minimum wage nga 338 pesos. Samtang ang second tranche nga 13 pesos, nakatakdang madawat sugod sa bulan sa Pebrero 2024 ug mamahimo na kining 381 pesos. Samtang alang sa agricultural establishment, 30 pesos ang idugang sa daily minimum wage nga 338 pesos.
Nakatagda sa makadawat og dugang 600 pesos gikan sa kasamtangang minimum wage nga 4,000 pesos ang mga kasambahay sa chartered cities ug first-class municipalities. Samtang 600 pesos sab sa minimum wage nga 3,500 alang sa mga kasambahay sa ubang lungsod. Actually, ang atong pagawas no og bagong wage order sa workers in the private establishment or private sector, moto proprio na siya, sir. Or invita na siya sa board gawa man tay petition no from a party nakantang mga basis no atong purchasing power of peso, ang ato ang consumer price index in the region, and of course ang atong poverty threshold sa region. Dakong tabang na kuno ang bagong wage increase sumala sa pipila ka mga empleyado sa pribadong sektor sa Zamboanga City. Sa kuha, lipay pud mi kayo ana sir para dungag lang sa amo ang sweldo kay kulang man kayo sa pagkakaron. Kay mahal kayong palitonon. Mas mabuti na rin yun sir kasi mas sa bagay ngayon kasi mas kailangan ng mga workers yung dagdag na sweldo kasi lalo na yung mga tulad ng ganito, mga fast food. Bawi-bawi lang sa gasto, pamasahe, ganun lang. Matod sa Dole 9, hatagan og 10 days gikan sa date of publication of wage orders ang mga private employer nga buot mo apila. So far sir no ay hingagi man ta sa kuan, hingagi man ta sa proseso no. Gi-invite man nato sila actually no during our public consultations and public hearings no. And na mga views and opinions nga ilang gipadayag during our public consultations and public hearings, which we also considered sa decision sa board. No? So we published this last October 27, then doon na sila 10 days to appeal. Ang mga private employer nga napakyas nga ipatuman ang maong wage order, posibleng mag-atubang og penalty ubos sa Republic Act 8188 o increasing the penalties of violations of the Wage Rationalization Act. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak. Para sa At Home with GMA Regional TV. Giila isip Most Outstanding Peace and Order Council ang Sarangani Province sa Department of Interior and Local Government o DILG Region 12. Ano ang report ni Tony Humamil? Giila sa Department of Interior and Local Government Region 12, isip Most Outstanding Peace and Order Council ang Sarangani Province sa tibuok Region 12 ato sa pasidungog sa 12. Gidayeg sa DILG ang mga programa sa probinsya aron sa pagmintenar sa kahapsay ug kalinaw, labi na ang ilang kampanya batok terorismo. Gani niadtong October 18, anaa sa 91 ka mga miyembro sa New People's Army sa Sarangani nga misurrender ang nakadawat og livelihood assistance ilawom sa Sustainable Livelihood Program sa Department of Social Welfare and Development kun DSWD. We maintain na we are the outstanding Peace and Order Council here in Region 12 because of our innovations. May mga innovations tayo no, particularly in sustaining yung gains natin no sa mga upland communities in preventing no the presence of communist insurgency. Sumala sa Sarangani Provincial Government, ubay-ubay na sabkuno ang mga misurrender nga mga rebelde sa probinsya ug karon nakabato na og maayong pagpuyo kauban ng ilang pamilya. Gikatakda sab nga ang tibuok probinsya sa Sarangani ideklarang insurgency free na. Medyo malayo na rin yung yung na-achieve natin ngayon considering na next year the entire province of Sarangani will be declared as insurgent free. Nabati sab sa pipila ka mga residente sa Sarangani Province ang kahapsay ug kalinaw sa probinsya. Walay gubot, peaceful na siya. Mas na siya karon, mas maayo na siya. Dili para sa una nga Okay na, peaceful siya sir. Sumala sa Sarangani LGU, ang mga area na lang sa Maasim, Kiamba ug Maitom ang ilang ginatutukan karon nga dunay pipila ka mga presensya sa mga rebelde. Yung mga areas na tinututukan talaga ni Governor Roel ngayon ay dito na sa Maasim, Kiamba and Maitom area. At saka yung yung last front na lang itong Musa Guerrilla Front here sa kabundukan ng Kiamba. Although it was already declared recommended for as dismantled group na. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Tony Humamil
Para sa At Home with GMA Regional TV. Gipangandaman na sa Zamboanga City LGU ang Christmas decorations nga imuntar sa mga landmark sa syudad. Ano ang report? Kapinbulan na lang, Disyembre na gayod mga kapuso. Gani, todo na ang pagpangandam sa Zamboanga City LGU nga gipangunahan sa General Service Office sa mga ipangmuntar nga Christmas decorations sa syudad. Adunay nagkalain-laing gidakon sa mga star, mga Christmas tree ug uban pa. Syempre, dili gihapon mawala ang dagkong mga bulak. Kining mga materyales nga gigamit sa paggama sa mga Christmas decorations para karong tuiga, matud pa, recycled kini gikan sa mga Christmas decorations sa miaging tuig. May mga bagong gawa pero mayroon din yung mga recycle. Nag-modify lang kami ng konti. Kasi yung mga ibang namin, yung mga Christmas decor ay sa team ngayon na stars. Pareha sa mga sa team namin ngayon na kasi sayang din. Ana matod pa sa 3 million pesos ang gigahin nga budget alang sa maong mga Christmas decorations. Pangbutangan og Christmas decorations ang Zamboanga City Hall, Plaza Pershing, Paseo del Mar ug adunay ibutang nga giant Christmas tree sa Integrated Bus Terminal grounds. Sumala sa LGU, pagsugod pa lang sa Burr months, nagsugod na sab sila sa pagpangandam. Disyembre 1 ang ilang target date alang sa ceremonial switch on. We are inviting all Zamboangueños, we will already light up the decoration in the different areas in the city. That we are trying to do para yung mga natin, Zamboangueños will be happy during this Christmas season. Kauban si Jerwin Fernando sa kamera. Ako si Chris Dapitan para sa At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, karong hapit na ang Pasko. Usa sa una natong buhaton mao ang mamalit og mga regalo. Atong nahinabi ang pipila ka mga Dabawenyo. Atong gipangutana nga kung mahimo silang regalo. Unsa ka sila ug ngano? Ani ang ilang tubag? Ham, kay mo man ay uso ron. Diba, ham ko, kung regalo ko sa Pasko para mahatag yun, mapil ko sa uso. Wow! Para ikaw ma'am no, ang bida sa handaan. Yes, sir. Og ako regalo, kotse. Sana all. Oo, kaya naman. Para makadagan. Para makadagan. Kuan ko, ako mahimong regalo. Siguro mahimo kong... Ano sa manggid, sir? Ay. Na-shock ko. Ansa? Sinina na lang. Sinina? Ang ano sinina man? Kaya importante nga sa itong pagkadlaw-adlaw. Oo. Kinsa po ang magsuot sa imo, sir? Akong partner. Sana all. Bugas ah. Bugas? Ganong bugas man? Para na tayo kaunon ba? Pagkaon na lang. Pagkaon. Kaya ganong pagkaon man? Pagkaon kay para maangay sa tanan ba? Maangay sa tanan. Kadang ham. Ham. Unsa daw? King anong ham man? Gusto ko magpakaon. Love lang. Okay. Love lang. Wala na ko ibang hilingin. Basta moabot lang tayo anak nga year. Ang kinsa man nimo ihatag, sir? Siyempre sa akong pamilya. Kuan, cellphone. Cellphone? Kaya cellphone man? Kay perminti uban. Diba? Perminti mauban cellphone. Di matagala ka sa balay ko yung cellphone. Kay kinailan po na sa tuwa. Kay ngano kay kontak man na nato sa pamilya, sa atong mga kauban sa trabaho. Lechon? Lechon? Kaya lechon man? Dami man kaon. Sana all. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Usa ka lalaki nga nang hostage og bata sa Hamburg Airport sa Germany ang arestado. Ang bata na rescue. Paglabay sa pipila ka oras, malampusong na kontrol og nadakpan sa kapulisan ang lalaki nga nang hostage og bata sulod sa Hamburg Airport sa Germany. Naluwas usab ang 4 anyos nga bata nga gituwang anak sa suspect. Among hostage taking ang nagparalyze sa gikonsiderang busy air hub sa kalibutan. Sumala pa nga ang 35 anyos nga suspect uban ang iyang 4 anyos nga anak nga babae ang pugsanong misulod sa airport nga gidudahang adunay dala nga armas ug eksplosibo. Nasayran nga adunay problema ang suspect sa custody issue sa ilang anak hinungdan sa mong insidente. Sa negosasyon sa mga personal sa emergency services sa airport,
Malinawong migawas sa sakyanan ang sospek ug wala na unsa ang bata. Gilayong gibalik sa normal ang operasyon sa airport kung asa 286 ka flights o 34,000 ka mga pasahero ang natanggong tungod sa mong krisis. Pagkuso-kuso sa storm Domingos ug Kiran sa Western France nakuhaan og video. Nakuhaan og video ang kusog nga hangin ug ulan sa Western France nga hatod sa storm Domingos ug Kiran nga miigo sa lugar. Tungod sa maong bagyo, ana-ana sa 247,000 ka French households ang nawadan og kuryente. Ang bagyong Kiran ang naggikan sa Atlantic Ocean nga maoy nagdala og kusog nga ulan ug pagbaha sa lugar. Ang duha ka bagyo ang mikalas na og 3 ka kinabuhi samtang 9 ka tawo ang grabeng nasamdan. Gibutyag sa French Interior Ministry nga nadanyos ang atop sa mga gambalay ug apektado sa baha ang kadalanan ug nangatumba ang mga punuan sa kahoy. Usa ka Davawenya ang malampusong nakalibot sa tanang 82 ka probinsya sa nasod. Doon nasab siya'y travel tips sa mga buot mulaag. Ani ang report? Sa mga dunay travel bucket list ug botlibuton ang Pilipinas, pila na ba ka lugar sa nasod ang inyong naadtuan? Kining 38 anyos nga Davawenya, dili lang usa o duha. Apan tanang 82 ka probinsya sa Pilipinas, iyan ang gisuroy. Meet Leslie Dorado, usa ka traveler gikan Davao City. Sumala kang Leslie, tuig 2010 dihang nag-decide kini nga mulaag. Matud niya, una pa siya mulaag sa ubang nasod. Plano niya nga tuyukon una ang tibuok Pilipinas. Na-realize na ko nga, you know what, before ta mulaag sa uban, sa countries, which the others are really planning or goal nila nga sa gawas, na para sa kuhay ko, unahon kinato ang Philippines. Kaya since na free naman dyan ko aning early commitment, unahon ako ang 82 Philippines. Gishare usab ni Leslie ang iyang tips aron makatipid sa iyang mga trip. Pero kung gusto ka og budget, og kanang makuha nimo nga ma-check nimo tanan ang imong plans, pwede ra gihapon sir, like mag-research ka, asa ka mag-accommodation nga barato lang, and then mga places i-check nimo pila ang mga entrances. Sus, kaya ra kay na siya sir in a budget. Gawa sa mga maanindot nga view sa matag lugar nga maadtuan ni Leslie. Priceless usab para kaniya ang mga higala nga iyang maila-ila. Sumala ni Leslie, heartbroken siya dihang nagsugod siya sa iyang adventures. Apan wala siya magdahom sa mga travel niya makita ang iyang The One. Nga usasab ka traveler. 2015 dihang nagminyo sila. Philippines is so blessed. You just have to explore those areas and then makita nimo niya sa pag makita nimo, ma-experience nimo ang culture sa mga tao, the way they live, and also of course ang mga makaila nimo along the way, mga amigo nimo, either mga local, mga amigo nimo sila, mga same po nimo nga traveler, ana gyud mga amigo o ang nature nga makita nimo. Ang Philippines is really a very wonderful and beautiful place. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa At Home with GMA Regional TV. Nagdeklara na ang lokal nga kagamhanan sa Kiamba, Sarangani nga smoke-free zone na ang ilang lungsod, ilabi na sa mga beach resort. Base sa Municipal Ordinance No. 001 Series of 2019, gideklara na sa Kiamba LGU nga smoke-free zone ang lungsod. Buot pasabot, bawal na ang pagpanigarilyo o bisan paggamit og vape sa public areas. Kini subay sab sa kampanya sa Department of Health nga mahimong smoke-free community ang mga komunidad sa tibuok nasod. Kini aron maprotektahan ang panglawas sa mga tao labi na sa mga non-smoker. Sumala sa LGU, lakip mga beach resort sa lungsod smoke-free na. Nanginaot sila nga tumanon gayud sa katawhan ang mga pulisiya aron magpabiling smoke-free ang lungsod. Ana sa 20 ka mga persons deprived of liberty sa Pulamonok Municipal Jail Male Dormitory ang gipailawom sa food processing training sa mga personahe sa DTI. Sumala sa BJMP Region 12, gilaro sa buong programa nga mabaid ang kahibalo sa mga PDL sa paggama og mga pagkaon nga limpyo ug luwas kaunon. Busa, gipailawom sila sa training sa mga personahe sa DTI Negosyo Center sa Pulumulok, South Cotabato. Usa sa ilang gitun-an mao ang tama nga proseso sa paggama og lumpiang Shanghai og chorizo. Ingon man ang pag-eksperimento sa mga flavor og ingredients sa maong mga food product. Dakong tabang sab kuno kini alang kanila kung buot nilang magnegosyo panahon nga makagawas na sila. Mga newly elected sangguniang kabataan officials gikan sa 98 ka mga barangay sa Zamboanga City gipaubos na sa mandatory training sa LGU
Isip pagpangandam una mo silbi sa ilang tagsa-tagsang barangay sunod bulan. Human ang eleksyon sa Barangay and Sangguniang Kabataan Election 2023. Gipaubos na sab sa mandatory training ang mga naproklamang SK officials gikan sa 98 ka mga barangay sa Zamboanga City. Gipahigayon kini sa usa ka hotel sa Dakbayan. Ang maong SK officials gipang tudluan kalabot sa mga saktong pamaagi sa pag-implementar og mga proyekto alang sa kalambuan sa ilang tagsa-tagsa ka barangay. Kini kunusubay sa Republic Act 10742 o Sangguniang Kabataan Reform Act of 2015 nga usa sa mga rekisitos sa Department of Interior and Local Government. Ang maong aktibidad giorganisa sa Local Youth Development Office ug Sangguniang Kabataan Federation kauban ang DILG, National Youth Commission ug Zamboanga City LGU. Mga kapuso, 48 days na lang, Pasko na! Mao kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo sa mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV. Local news matters. Mga kapuso, before we end this program, gusto lang nato i-greet og happy birthday ang ato ang kapusong si Cyril Chavez. Happy birthday, Cyril! O kami sa At Home with GMA Regional TV. Tibuok puwersa para sa mas dakong misyon ug mas salapad nga pagserbisyo sa nasod.